Okay, para sa ating unang Teka Moment ngayong Workday Monday, merong bagong policy ang LTO, ang Land Transportation Office, na no registration, no travel policy na i-implement ngayong November. Layunin syempre nito na mabawasan ang bilang ng mga hindi rehistrado ng mga sasakyan sa daanan. Ayon sa pag-aaral, umaabot pala sa 2 to 6 months ang registration sa kamay ng ilang mga dealers. Pero kahit na ganito katagal yung hawak nga ng mga dealers yung registration, nakakabiyahe pa rin yung mga sasakyan na hindi pa umaabot mismo sa first stage ng registration. So sinasabi ng LTO dito, pag hindi umano or pag nahuli yung mga sasakyan na umaandar na nasa daanan at hindi pa rin registered, number one, ang penalty nila ay kailangan nila magbayad ng 10,000 pesos at syempre, may impound din daw ang kanilang mga sasakyan. So parang lumalabas na parang kolorum. Okay. Okay, so ito naman, syempre talaga ito most anticipated at talagang hinihintay ito ng madami dahil po, ang pagdating po ni Pope Francis sa ating bansa ay inilabas na ang official schedule ni Pope Francis. Darating po siya dito, andito po siya sa ating bansa ng January 15 to 19. Darating po o aalis po sa Colombo, Sri Lanka ng January 15 alas 9 ng umaga si Pope Francis patungo sa ating bansa at dadating po siya sa ating bansa at exactly 5:45 p.m. sa Villamor Air Base po. Sa January 16 naman po, magkakaroon po ng simpleng pag-welcome sa kanyang Malacanang kung saan po imi-meet niya po ang ating Pangulo at iba pong mga official pa po ng ating gobyerno. Ito po ay magaganap sa may Rizal Hall, Malacanang. At after po niyan ay magkakaroon po ng misa sa Manila Cathedral. Pagdating po ng January 17 ay tutungo na po siya sa may Tacloban kung saan po imi-meet niya po itong mga Yolanda survivors at iba pa pong mga pari doon, seminarians at magkakaroon din po ng misa. Alam naman natin na ang una talagang plano talagang sa Tacloban nang siya pupunta. Ngunit siyempre dahil tayo ay Catholic country, maraming gusto din sana magkaroon ng misa dito sa bansa. Kaya po pagdating ng January 18, babalik po siya dito sa Manila kung saan po makikipag-meet pa nga siya sa iba't ibang leader ng iba't ibang relihiyon sa may UST. After niyan magkakaroon ng misa sa may Rizal Park. Originally dapat UST pero ngayon nga Rizal Park dahil mukhang marami ang a-attend dito. January 19 po magkakaroon po ng simpleng leave-taking for our Pope. At dito na nga ay aalis ang ating Santo Papa sa ating bansa. So that's like 4 days po ang Santo Papa sa Pilipinas. Okay. Medyo malayo-layo pa pero talagang pinaghahandaan na. Yes. Pati yung mga schedule niya. Anyway, isang pang good news dahil nakaamba pong bumaba ang presyo ng langis ngayong araw. Wow! Kung saan bababa ng 85 centavos hanggang piso 10 sentimo sa kada litro ng gasolina. Habang sa diesel naman, 45 cents hanggang 65 cents sa diesel. Ito po dahil daw sa mababang demand ng gasolina ngayon sa world market dahil nga sa pag-slow down ng ekonomiya ng China. Pero mababa ito, pero good news ito para sa atin dahil ito papasok ng Pasko. Alam mo naman, kailangan natin mag-travel. Sana hanggang 2015 pa, patuloy lang na bumababa yung presyo ng langis. Pero alam nyo, talagang bilib ako doon. Kasi yung brother ko nasa bansang Qatar, siya rin ay isang journalist. Bilib ako doon dahil nasa 660 pesos lang ang 60 liters. So, ibig sabihin, full tank ka na, nasa 660 pesos lang. Wow. Mukhang hindi natin... Parang napakasarap naman magkaroon ng sasakyan doon. And of course, syempre, again, kahit naman ganun, good news. Medyo bumaba sa atin, pero okay na yan. Oo, last week, piso. Ngayon naman, 1 and 10 centavos. So, kung malaking tulong na yan, Audrey. Okay, isa pang good news, siguro pahapyaw lang din, no? Kasi last week, di ba pinag-usapan natin na medyo nangamba yung buong Pilipinas kasi may isang peacekeeper na nilagnat. So, inakala natin, syempre, nako baka Ebola to. Pero sa ngayon, ang good news dyan, as of now, Ebola-free pa rin ang bansang Pilipinas. Kaya good news yan para sa ating lahat kasi ibang sakit yung na-confirm doon sa malaria, which is malaria. Ang malaria kasi common din sa mga sa Liberia, yung ganyang sakit. Pero pinakamabuting balita dyan, hindi ulit-ulit nililinaw ng DOH, hindi po ito Ebola. Ebola-free pa rin tayo. At Ebola-free pa rin tayo. Alright, so mula sa ating Teka Moment,
syempre tuloy-tuloy pa rin ang ating discussions ngayong Workday Monday. Una-una dyan, pag-uusapan natin ang programang pangkalusugan, gayon na rin ang PhilSME Business Expo 2014 at ito nga ang bagong policy ng LTO, ang No Registration, No Travel Policy. At ito naman, makapapanood din po natin ang K-12 kaalaman, ang I Love My Culture at syempre may pinuntahan po si Jules Giyang na Christmas lightning sa isang hotel. Kaya mga boss, abangan nyo yan. At pwede niyo rin po kami makasama sa at facebook.com gmorningboss, at twitter.com/gmorningboss, sa YouTube, PTVPH, at sa live streaming kahit saang lugar sa buong mundo. Pwede kami mapanood via internet sa www.ptv.ph. Kaya dyan lamang po kayo dahil marami pa tayong mahalagang topics na pag-uusapan sa pagbabalik ng Good Morning, Boss!